Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Huwag ka nang umasa na babalikan pa kita dahil magiging hadlang ka lang sa aking ambisyon. Malayo ng aking narating at isang malaking sagabal. Kaya't antanan mo na ako. Huwag mong pangaraping humalik ang langit sa lupa. Hindi masama ang mangarap at magkaroon ng matayog na ambisyon. Subalit may mga pagkakataong marami na tayong tinapakan tungo sa tagumpay na ating inaasam. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Huwag mong pangaraping humalik ang langit sa lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. And the Best Supporting Actor Award goes to Jorico Alvarez. Huwag mong isama ang bukas sa libigan ng kahapon. Congratulations, Jorico. Napakahusay mo talaga. Manang-mana ka kay Rodrigo. Yes, Jorico. I'm so proud of you. Siyempre naman po, Ninong. Bukod sa kayong aking pangalawang ama, kayo rin pong idol ko. At marami din pong salamat, Direk, sa inyong tiyaga at tiwala. Hindi talaga ako nagkamali sa pagtitiwala sa'yo. Blockbuster itong huli kong pelikula. Kaya gagawan ko ito ng sequel at ikaw, Jorico, ang gagawin kong lead actor. Talaga po, Direk. Maraming salamat po. Huwag kayong mag-alala dahil lalo ko pang mas gagalingan ang aking pag-arte. Dapat lang, Jorico. Huwag mo sasayangin ang napakagandang pagkakataon. Siya nga pala, Direk. Baka pwedeng pagsamahin mo kami sa susunod mong pelikula. Oh, sure. Why not? Malamang na magiging box office hit ang tandem niyong dalawa. Pero sa ngayon, ang pagkukulan mo ng pansin ay ang kasalukuyan nating project. Kaya mas mataas na ang expectation ko sa'yo, Jorico. Don't worry, Direk. I will give my best. At sisiguraduhin kong hindi kayo mapapahiya. Evelyn, ano ba? Nasaan ang kape ko? Sandali, nandiyan na. Eto na, Tagal mo. Para kape lang eh. Bakit bang init ng ulo mo? Nagrereklamo ka na ba? Na-set up na ba? Ikaw ang may gusto nito, di ba? Kaya magdusa ka. Huwag mo naman ako ituring na alila. Oo nga, PA mo ko. Pero konting respeto naman dahil ako pa rin ang girlfriend mo. Dahan-dahan ka ng pagsasalita. At baka may production staff na makarinig sa'yo. Bakit? Kinahiya mo ba ako? Ayan ka na naman eh. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Pagtatalunan na naman ba natin ang bagay na ito? Oo na. Sorry na. Pasensya ka na hindi na mauulit. Nahihirapan na po ako, inay. Ganon talaga, anak. Artista ng boyfriend mo. Hindi naman siya dating ganyan eh. Ang laki na talaga na ipinagbago niya. Nakatikim na ng konting kasikatan, masyado ng hambog. Kaya nga, pag-isipan mong mabuti, anak. Kung kaya mo pa ba siyang pakisamahan? O kung hindi na? Kung hindi,
dapat na makipaghiwalay ako sa kanya. Ganun po ba, Nay? Dalawa lang naman ang pagpipilian mo, Evelyn. Ang magtiis o makipag-break sa kanya. Mahal na mahal ko po siya, Nay. Kaya magtitiis na lang po ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lights! Lights! Camera! Camera! Action! Sige, iputok mong hawak mong baril. Talagang ipuputo ko to! Kapag hindi mo binawi ang sinabi mo! I'm sorry, pero hindi magbabago pang isip ko. Akin ka lang, Fidel. Kaya hindi ko hahayaang maagaw ka ng iba. Kalimutan mo na ako, Beatrice. Hindi na kita mahal. Kung hindi ka rin lang magiging akin, mabuti pa mawala ka na lang! Kaya nga, iputok mo na, Beatrice. Iputok mo! Cut! Oh, good. Very good! Okay. Ang galing, ang galing! Okay. Good. Sige, sige. Break time muna tayo. Break, break. Mamaya na natin itutuloy ang sunod na eksena. Okay. Break. Ang ganda ng mga eksena ninyo. At puro take one lang kayo. Bilib na talaga ako sa inyo. Lalo ka na, Jorico. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit ka naging best supporting actor. You improved a lot. Habang tumatagal, lalo kang humuhusay. Salamat, Direk. At na-appreciate yung acting ko. Oo naman, mahusay ka talaga. Pati na rin ikaw, Monica. Keep up the good work. At malay natin, baka magkaroon ka rin ng award. Okay lang, Direk, na hindi na ako magka-award. Basta si Jorico yung magiging trophy ko. Sorry na ako doon. Nako, miral na naman yung kalandian mo. Ewan ko ba naman dito kay Jorico? Walang siguro kaya hindi makita yung beauty ko. Ano kaya kung mag-bold ako sa harapan mo? Ano? Sorry, Sira. Monica. Wala talaga akong makita, kaya sa iba mo na lang ibuyang-yang yung ganda mo. Alam mo, Jorico, excited na ako sa kissing scene natin. Matagal pa yun. Sa bandang ending pa. O, yun nga maganda. Sa bandang huli, magiging akin ka rin. Eto na po ang kape ninyo, Sir Jorico. Thank you. O bakit isa lang? Nasaan yung kape ko? May sarili po kayong PA, kaya siyang utusan ninyo. Ang angas nitong aso mo, Jorico, ha? Mas mukha kang aso. Dahil lagi ka nakabuntot kay Sir Jorico. Tama na yan, tama na yan. At baka pag-untugin ko pa kayo. Nakakapikong kaya. Patulong ko kaya itong tukmol na to. Eh di patulan mo. Ha? Hindi porkat artista ka matatakot na ako, ha? Ganun. Monica. Oh, sige, sige. Eto, bagay sa'yo. Uy, tama na. Ano ba? Awat na, awat na! Hindi ko mabibitiwan hanggat hindi natutuyo. Ay, di kita. Ano sabi yan eh? Masitayin na kayo! Kasi naalala ni Jorico, sobrang angas. Ikaw nga ang maangas eh. Hindi porkat sikat ka, pwede mo na ako alilain. Tama na sabi, ano ba? Derek, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil malilintikan kayong lahat. Umayos kayo! Dahil ayoko ng sakit ng ulo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit naman kasi pinatulan mo si Monica? Pati tuloy ako nasa ni Derek nang dahil sa'yo. At ako pa pala ang may kasalanan? Ako na nga
empleyado eh. Ay, naku! Ayoko na, Joricho. Hindi na ako makakatagal sa ganitong setup. Ikaw ang may gusto nito, di ba? Nagpresenta ka na maging PA ko. Pagkatapos nagre-reklamo ka. Ito na kasi ang alam kong paraan para makasama kita. Dahil simula nang maging artista ka, nawalan ka na ng panahon sa akin. Ay, naku, paulit-ulit ka na lang. Naririndi na ako sa'yo. Nasaan ang pangako mong susuportahan ako? Bakit? Hindi pa ba sapat ang ginagawa kong sakripisyo? Nagmumukha na nga ako tanga sa pagiging alalay mo. Pati panlalait ng ibang kasamahan tinitiis ko. Ano pa ba gusto mong gawin ko? Huwag kang mag-iskandalo dahil akong napapahiya. Bakit wala ba akong karapatan ipagtanggol ang sarili ko? Ah, sa totoo lang, pagod na ako. Ano? Parang gusto ko na sumuko. Okay, fine. Sige, mag-break na lang tayo. Para pareho tayong mawala ng sakit ng ulo. Masyadong hectic ng schedule mo. Ang dalang na natin magkita. Hindi na talaga kita ma-reach. Kaya nga, samantalahin na natin mga pagkakataong magkasama tayo. Siya nga pala. Nagkita kami ni Evelyn kahapon. Totoo bang nakipag-break ka na sa kanya? Oo. Kailangan i-give up ko na siya. Pero pwede pa naman siya magpatuloy bilang PA. Susweldohan ko na lang siya. Grabe ka naman. Para talagang alila ng tingin mo sa kanya. Matanong nga kita, talaga bang minahal mo siya o pinaglaruan mo lang at pinaasa? Aaminin ko, mahal ko si Evelyn, Alvin. Pero sa ngayon, hindi siya ang priority ko. Ngayon palang unti-unting natutupad ang mga pangarap ko. Kaya kailangan mag-focus ako sa aking karera. Sagaba lang ang pag-ibig sa aking ambisyon. Pare, huwag mo naman sanang mamasamayan ang sasabihin ko, ha? Nakikita ko kasi nalulunod ka na sa tinatamasa mong tagumpay. Ang laki na ng pinagbago mo. Parang hindi na ikaw ang dating Joricho na kaibigan ko. Tama ka, Alvin. Hindi na ako talaga ang dating Joricho na pinagtatawanan ng iba. Ang sabi nila, nag-iilusyon lang daw ako. Pero heto ako ngayon. Isa na akong sikat na artista. Kaya mamatay silang lahat sa inggit. Oo, isa ka ng tanjag na celebrity. Pero pagkatatandaan mo, hindi yan panghabang buhay. Darating ang araw, malalaos ka rin. Kaya sana naman, pare, i-handle mo ng tama ang iyong tagumpay. Be humble. Huwag mong masyadong tataasan ng iyong paglipad. Alvin. Dahil baka malula ka at bigla kang bumagsak. Salamat naman, Joricho. Pumayag ka na ihatid kita. Ano magagawa ko? Nasa kasang kotse ko. Tapos masyado kang makulit. Nasaan na nga pala yung maldita mong alalay? Sinisanti mo na ba? Pinagbabakasyon ko muna. Bahala na kung kailan niya gustong bumalik. Ay, nako. Ayoko na makita ang Ethel na yun. Naaalibadbaran ako sa kanya. Ang sama kung makatingin. Siguro may gusto yun sa'yo. Pwede ba huwag na lang natin siyang pag-usapan? Yes, tama ka. Iba na lang ang pag-usapan natin. Gusto mo bang gumimik? Naku, pagod na ako. Gusto ko nang matulog, kaya ihatid mo na ako sa bahay. No problem. Meron na ako naisip na ibang lugar na pwede nating tulugan. Yes! Here we come. Teka, sandali. Bakit bigla kang lumiko? Monica? Okay. Nandito na tayo. Kaya pwede na tayong bumaba. Teka muna. Motel ito ah. Ano bang gusto mong palabasin?
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, ano bang hinihintay mo? Bumaba na tayo. Ayoko, Monica. Anong palagay mo sa akin, Chip? Oh, grabe ka. Tinatanggihan mo ba ako? Nakaka-insulto ka na. Ikaw ang nakaka-insulto eh. Dahil masyadong mababantingin mo sa akin. Wow, ang yabang mo na, Jorico. Porkit nakatanggap ka ng trophy, kala mo ikaw ng pinakasikat na artista? Artista din ako. At marami nagpapantasya sa akin. Sorry ka na lang, Monica. Hindi ako kasama ron. Dahil hindi ikaw ang tipo ng babaeng gugustuhin ko. O sinong gusto mo? Yung gusgusin mong alalay? Monica! Hoy, hindi ako tanga, Jorico. Matagal ko na kayong minamanmanan. At sa mga kilos nyo, alam kong merong namamagitan sa inyong dalawa. Sa katunayan nga, nararamdaman ko nagsiselos siya sa akin. Hindi nga ako pumapatol sa kapwa ko artista, sa alalay pa kaya. Uy, huwag ka na magpalisot. Listado na kita. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Hindi ko na problema yun. Alam ko na kung bakit. Siguro, bakla ka. Walang iya ka. Bawiin mo sinabi mo. Babawiin ko lang yon kapag pinatunayan mo sa akin na mali ako. Kaya mamili ka. Papatol ka sa akin? O ipagkakalat ko na isa kang bading? Lights! Camera! Action! Aba, at buhay ka pa pala. Isinuka ka na nga ng langit at hindi ka rin welcome sa impyerno. Kawawa ka naman dahil wala nang tatanggap sa'yo. Ikaw ang kawawa dahil ipinagpipilitan mong... ano nga bang kasunod na line? Ay. Anak ng tokwa, Jorico! Nakalimutan mo na naman ang lines mo! Sorry po, Direk. Hindi ako makapag-concentrate eh. Oo nga, kanina ko pa napapansin wala ka sa focus. Pati na rin ikaw, Monica! Nakakailang take na tayo pero hindi nyo magawa ng maayos ang simpleng eksena. Ano bang nangyayari sa inyo? May problema ba kayo? Direk, mag-break kaya muna tayo. Ano ka mo? Break time? Uy, kauumpisa pa lang natin, break time agad! No, basta isang take na lang. Umayos kayo, ha? At kung hindi, pack up na lang tayo. Sige po, Direk. Pack up na lang tayo. Wala po talaga ako sa kondisyon eh. I smell something fishy. There is something wrong between the two of you. Kaya sabihin nyo sa akin, ano ba talagang problema nyo? Okay lang ako, Direk. Malamang si Jorico yung merong problema. Hindi ako. Kundi ikaw ang may malaking problema. Kung ano man ang problema nyo, wag na ninyong dalhin dito sa set, pwede ba? At wag na lang kayo magmamalaki sa akin. Dahil anumang oras, maaari ko kayong tanggalin sa pelikulang ito. Sa bagay, masyado nang malayong agwat namin ngayon. Para na kaming langit at lupa. Kaya hindi na nga siguro ko nababagay sa kanya. Magiging pabigat lang ako sa kanya kung mananatili ang relasyon namin. Evelyn! Anak! Tama na yan! Ang dami mo lang nainom. Sandali na lang po, Nay. Ano? Ubusin ko lang po ito. Sus, hindi ka na nga naghapunan. Tapos nagiinom ka pa. Baka mamaya kumapano ka niyan. Huwag mo kasing masyadong dibdibihin ang paghihiwalay ninyo ni Jorico. Huwag niyo ko alalahanin, Nay. Kaya ko ang sarili ko.
Sige na, matulog na kayo. Iwan niyo na ako dito. Pero anak, huwag mo naman... Please lang, Nay. Iwan niyo na po mag-isa. Ay, bahala ka. O pagkatapos niyan, matulog ka na, ha? Opo. Jorico. Jorico. Mahal kita. Mahal kita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mga leche kayo, buwisit! Ay, nako. Napakarami na talagang irresponsableng tabloid writers. Mukhang mainit ang ulo niya, Direk, ha? May problema ba? Ayan! Basahin mo ang nakasulat dyan sa tabloid sa entertainment page. Tingnan mo! Mga naninira kay Jorico. Kaya hindi raw talaga siya magaling na artista. Marunong lang daw sumakay sa maruming sistema ng showbiz industry. Para ka namang hindi sanay sa intriga, Direk. Bahagi na yun sa mundong ating ginagalawan. Hindi lang naman yun eh. Marami na rin kasing negative feedback tungkol kay Jorico. Lumalaki na raw ang ulo niya. Sobrang yabang at arugante. Hindi kasi marunong humawak ng katanyagan yung inaanak mo. Sige. Kakausapin ko. Oo, kausapin mo talaga siya. Sabihin mo sa kanyang huwag siyang maging hambog. Malaki ang magiging epekto niyo sa ginagawa nating pelikula. Okay lang sana kung direktor lang ako. Ang kaso, ako rin ang producer. At malaki nang nagagastos ko. Don't worry, Direk. May mga loyal fans si Jorico. Pati na rin si Monica. Kaya hindi maaapektuhan ang pelikula mo ng kahit anong klaseng publicity. Positive man or negative. Publicity rin yun. Makatutulong nga yun eh. Sana nga, Rodrigo. Sana nga'y ganon ang mangyari. Makinig ka sa akin, Jorico. Dahil para rin sa kapakanan mo ang sinasabi ko. Ninong, pera-pera lang yan. Kakausapin ko writer na yun at bubusalan ko ng perang bibig niya para manahimik na siya. Hindi ko na gusto ang tono ng pananalita mo. Pinapatunayan mo lamang na tama nga mga sinusulat nila tungkol sa'yo. Lumalaki na nga ang ulo mo. Wala akong pakialam kahit ano pang sabihin nila. Nagpapakatotoo lang ako. At isa pa, I cannot please everybody and I don't care kung anong gusto nilang isulat. Hindi pwedeng ganyang attitude sa industriya ang ating ginagalawan. Ninong... Hanggat maaari, pakisamahan natin ang lahat ng taong may kinalaman sa ating propesyon. Hindi akong dapat makisama sa kanila. Silang dapat na makisama sa akin. Ano ginagawa mo dito? Paano mo nalamang dito ang location ng aming shooting? Hindi na importante yun. Basta't ang mahalaga, makita kita. Alam mo bang, miss na kita? Hinaan mo naman ang boses mo. Baka may makarinig sa'yo. At isipin pa nilang pumatol ako sa isang personal assistant. Ibang-iba ka na talaga, Jorico. Masyado ka na mataas. Hindi na kita maabot. Anong ginagawa mo rito? Direk. Mag-iiskandalo ka na naman ba? Ayoko na makita pa yung pagmumukha mo dito. Kung ayaw niyo akong makita, di magtakip kayo ng mata. Talagang ginagalit mo ako, ha? Gusto mo bang ipakaladkad kita sa gwardya?
Doy! Doy! Direk, sandali lang. Ako na po ang bahala sa kanya. Halika na, Evelyn. Halika na. Halika na, sabi. Bilisan mo. Teka lang, sandali. Huwag mo akong kaladkarin. Talagang kakalad ka rin kita palabas. Malaki na nga binibigay mo sa aking kahihiyang. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ipinagtabuyan nila ako parang hayop. Matigas kasi ang ulo mo. Ayaw mong makinig sa akin. Sabi ko sa'yo, kalimutan mo na si Jorico. Hindi, inay. Hindi ko siya basta-basta makakalimutan na gano'n na lang. Okay, kung naghahanap ka talaga ng sakit ng ulo, sige, sumigi ka. Magpakabaliw ka sa aruganting yon. And the Best Actor Award goes to Jorico Alvarez sa Ilalim ng Puting Ilaw. Congratulations, Jorico. You did it again. Ang galing mo talaga. Salamat, Ninong. Kayo pa rin po ang aking idol at inspirasyon. Salamat po sa inyong mga advice at moral support. Isa lang naman ang hinihiling ko sa iyo. Ano po yun? Nadagdagan ang tagumpay mo. Kaya sana naman, hindi na madagdagan pa ang laki ng ulo mo. Ninong, hindi po malaking ulo ko. Masyado lang po talaga akong proud sa tinatamasa kong tagumpay. Hindi ka lang aware. Kaya hindi mo alam kung ano talaga ang tunay mong itsura. Humarap ka sa salamin at pagmasdan mo mabuti ang iyong sarili. Baka tinubuhan ka na ng sungay nang hindi mo namamalayan. Oh? Sikapin mong manatiling nakatapak sa lupa sa kabila ng iyong tagumpay. Maraming salamat, Direk. Malaking naging bahagi ninyo sa aking tagumpay. Tama ka. Malaki ang utang mo sa akin. Dahil malaki rin ang ibinayad ko sa ipinagmamalaki mong trophy. Anong ibig niyong sabihin? Ay nako, bago ka pa lang talaga sa industriyang ito. Hindi mo alam ang kalakaran dito. Siyempre, binayaran ko ang mga judges, kaya ka nanalo. Kung ganun, isang malaking kalokohan lang palang lahat ng ito. Kaya isosoli ko na ang trophy ko. Sige, gawin mo. Ipahiya mo ako at makikita mo ang hindi mo pa nakikita. Hindi lang tropeo ang kaya kong bayaran. Maging ang ulo mo. Kaya ko ring bilhin. Tinatakot ba din niyo ako? Hindi ako nananakot. Dahil kung ano ang binitawan kong salita, yon ang aking gagawin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi naman. Sinasabi ko lang sa'yo ang kaya kong gawin. At uulitin ko, may utang ka sa akin dahil ako ang nagbayad ng ipinagyayabang mong karangalan. Bakit naman ako magkakautang sa inyo? Sinabi ko bang bayaran niyo ang pagkapanalo ko? Kaya nga gusto ko nang isoli ang natanggap kong trophy. I'm sorry. No return, no exchange yan. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, magbabayad ka sa akin. Sige, Derek. Sabihin niyo kung magkano. At kung kaya ko, babayaran ko. You got me wrong, my dear. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko kailangan ng pera mo dahil marami ako niyan. Kung ganun, anong kabayaran ang gusto niyo? Isang gabi lang, Chorico. Isang gabi na makasama kita. Ano yan, Derek? Indecent proposal o rape with consent? Opportunity ang tawag doon. Dahil kung magiging masunurin ka sa akin, malayo ang iyong mararating. Oh, don't worry. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Bibigyan kita ng sapat na panahon para makapag-isip. Ano ngayon na binabalak mo? Papayag ka ba? Alvin, pinagbantaan niya ako. Mahalaga sa akin ang aking karir pero mas mahalaga pa rin ang buhay ko. Bakit hindi mo na lang siya isumbong sa ninong mo? Hindi pa pwede. Dahil kapag nalaman niya to, siguradong papalag siya at malalagay sa peligro ang buhay niya. Ayokong madamay siya. Pero pagkakataon mo na to, para mabunyag ang katiwalian sa showbiz, magiging bayani ka pa. Bayaning nakabaon sa lupa. Hindi bali na lang. Teka muna. Yun bang unang trophy na nakuha mo? May halo ring corruption? Hindi ko alam. Paano kung wala naman pala talaga nabilihang nangyari? Bale natin. Imbento lang ni Direk ang sinasabi niya para maisahan ka niya. Kung sabagay, posible rin ang sinasabi mo. Pero ayoko nang mag-isip dahil sumasakit ang ulo ko. Basta't ang importante ngayon, ang buhay ko at ang aking ambisyon. Yun ang gusto kong pangalagaan. Gusto kita, Chorico. Dahil masarap ka. Ilan na bang minolest sa mga artista, Derek? Molest siya? Yun ba ang tawag mo sa ginawa ko sa'yo? Come on. Gaya ng nasabi ko, opportunity ang tawag doon. Ay, hindi mo ito pagsisisihan, Chorico. Dahil sunod-sunod ang magiging project mo. Pero magiging sunod-sunuran din ako sa'yo. Siyempre naman. Walang libre sa mundong ito. Lahat ng bagay, mayroong kabayaran. Lalo na ang tagumpay. Malaki ang kailangan mong isakripisyo. Nandito na to eh. Kaya pangangatawanan ko na. At sana naman, tuparin mong yung pangako. Meron akong isang salita. Kung ano ang sinabi ko, yun ang gagawin ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Siguro,
kailangan ko na magpalit ng kondo. Medyo maliit itong tinutuluyan ko eh. Kaya lilipat ako ng mas malaki at mas maganda. Siguro naman, kaya akong bigyan ni Derek ng bagong kondo. Sumugal na ako sa kanya, kaya lulubos-lubusin ko na. Oh, sino naman kaya ito? Kaya nga. Oh, Evelyn. Jericho. Ano kailangan mo sa akin? Wala lang. Gusto lang kita makita at makausap. Hindi mo ba ako patutuloyin? Sige, pumasok ka. Congratulations nga pala. Nanalo ka na naman. At sa pagkakataong ito, best actor ka. Marami pa, Evelyn. Marami pang kasunod yun. Bakit? Ilang award pa ba gusto mong makamit? Hanggang kailan ka ba magiging kontento? Nag-uumpisa pa lang ako. Malayo pang gusto kong marating. Ang tayog talaga ng ambisyon mo. How I wish na sana hindi ka madadapa. Kaya nga pinakawalan na kita eh. Dahil excess baggage ka lang sa buhay ko. At madadapa nga ako kung hindi kita bibitiwan. Sakit mo naman magsalita. Pagkatapos ng mga ginawa ko sakripisyo, yan pa ang sasabihin mo? Sinusumbatan mo ba ako? Sige, sabihin mo ng lahat ng gusto mong sabihin. Mahal kita, Jericho. At alam kong mahal mo rin ako. Hindi na ba talaga natin may ibabalik ang dati? Ano ko, tanga? Nasa kama na nga ako eh. Babalik pa ba ako sa sahig? Hindi na tayo magka-level, kaya hindi tayo bagay. Please, Jericho. Mahal na mahal kita. Kaya bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Huwag ka nang umasa na babalikan pa kita. Dahil magiging hadlang ka lang sa aking ambisyon. Malayo ng aking nararating. At isa kang malaking sagabal. Kaya tantanan mo na ako. Huwag mong pangaraping humalik ang langit sa lupa. Ang laki na talaga na ipinagbago mo. Nakatikim ka lang ng konting katanyagan at tagumpay. Naging hambog ka na at arugante. Kaya sige, lumipad ka hanggang gusto mo. Balang araw, babagsak ka rin sa putik na iyong pinanggalingan. Evelyn, akala ko ba naka-move on ka na? Bakit nagiinom ka na naman? Walang anuman po ito, Nay. Nagsi-celebrate lang po ako. Bakit? Ano bang okasyon para mag-celebrate ka? Basta, gusto ko lang pong uminom at magpalasing. Ano ba talaga ang problema mo? Masyado na siyang mataas, Sinay. Hindi ko na siya maabot. At ang masakit pa nito, nilait-lait niya ako. Pero isinusumpa ko, babagsak din siya. Babagsak din siya. Katulad ng boteng ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Direk, tagal ko na nakatingga. Wala pa ba kayong bagong project para sa akin? Marami akong bagong project, pero walang role na babagay sa'yo. Kaya maghintay ka na lang. Bakit hindi nyo na lang ako diretsuhin? Sabihin nyo kung ayaw nyo na sa akin. Okay. Dali akong kausap. Paprangkahin na kita. Hindi ka na kasi mabenta. Nauumay na ang mga tao sa'yo. Naghahanap na sila ng bagong mukha.
nga. Pero Direk, meron tayong kontratang pinirmahan. Dapat na mabigyan niyo ako ng hindi bababa sa 4 na pelikula sa taong ito. Malapit na matapos yung taon. 2 pelikula pa lang yung nagagawa ko. Wala pang ang project na babagay sa'yo. Ang kulit mo naman eh. Hindi ko na problema yun. Dapat na gumagawa kayo ng paraan or else, akong gagawa ng kaukulang hakbang. Bakit? Kakasuhan mo ba ako? O sige, magsampa ka ng kaso. At kahit sa ang korte, hindi kita uurungan. Ha? Kung wala ka na ibang sasabihin, makakaalis ka na. Dahil alibadbaran ako sa pagmumukha mo. Okay. Aalis na ako. Pero tatandaan mo to, Direk, ha? Hindi pa tayo tapos. Magtutuos pa tayo balang araw. Si Raulong desperadong yun, ha? Gaga. Pinabantaan pa ako. Akala naman siguro niyo matatakot ako sa kanya. Teka. Nasaan yung cellphone ko? Dito ko lang yun pinatong, ha? Baka naman nahulog lang sa sahig. Wala dito sa sahig. Saan kaya napunta yun? Dito ko lang ipinatong sa sofa. Anak ng wedding. Pinag-interesan pa yata ni Monica. Naisahan ako ng gagang yun. Ginagumo ko, Direk. Kagaguhin din kita. Ganda pa naman itong cellphone niya. Latest model. Ano kaya magandang magawa dito? Alam ko na. Mumurahin ko sa text message yung mga kaibigan niya gamit ang cellphone na to. Makakaganti din ako sa yung bruha ka. Pero teka, titignan ko kung ano yung mga nakasave sa storage nitong cellphone. Daming video. Kaka-intriga, ha? Papanood nga ang isang ito. Mukhang maganda. Oh my God! Ano to? Scandal video? Malaking iskandalo ito. Kanina pa ako nagsa-search dito sa internet pero hindi ko makita ang hinahanap ko. Teka. Ano ito? Jorico Alvarez scandal? Ha? Sino na naman kayang si Raulong gustong manira kay Jorico? Mating na nga ito. Si Jorico nga itong nasa video. At parang si Derek yung katabi niya sa kama. Oh no. Naghahalikan sila. Hindi ito totoo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh my God. Sex video ito ni na Derek at Jorico. Hindi ko akalaing magagawa ito ng inaanak ko. At malamang si Derek ang nag-upload nito sa internet. Hindi ko alam na may katarantaduhan din pala ang direktor na yun.
Hello? Hello, Jorico. Ninong, May gusto akong itanong sa'yo. At sana maging honest ka. ano po yun? May problema po ba? Oo, meron kang malaking problema. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Ano pong ibig niyo sabihin? Bakit mo nagawa yun, Jorico? Bakit? Ang alin po? Hindi ko kayo maintindihan. Bakit ka pumatol kay Direk? Paano niyo nalaman? Hindi lang ako, kundi sila lahat. Alam na ng buong mundo ang ginawa niyong kahihiyan. Ano po talagang ibig niyo sabihin? Nasa internet na ang sex video niyo ni Direk. Ano? Paano nangyari yun? Ikaw ang dapat sumagot ng tanong na yan. Bakit kayo merong sex video ni Direk? Paano nangyari yun? Aminin ko pong may nangyari nga sa amin ni Derek. Pero hindi ko po alam na naka-video pala yun. Ng weteng. Viral na nga rito sa internet ang sex video namin ni Jorico. Malamang na si Monica may kagagawa nito. Dahil nasa kanya ang cellphone ko. Kaya malamang na siya ang nag-upload sa social media. Hayop ka, Monica. Hayop ka! Papatayin kita! Sino ba naman to? Gusto pa yatang sirain ang doorbell ko. Rodrigo! Walang niya ka, Direk. Hindi ko akalain baboy ka rin pala. Ay! Kung hindi ka lang babae, kanina pa kita inupakan. Teka, sandali! Huminahon ka, magpapaliwanag ako! Wala ka lang dapat pang ipaliwanag. Dahil alam na ng buong mundo ang ginawa mong pambababoy kay Jorico. Hindi ako, kundi si Monica. Siya ang nagpakalat ng sex video namin ni Jorico. Ninakaw niya ang cellphone ko. Sa palagay mo ba maniniwala ako sa palusot mo? Yon talaga ang totoo. Si Monica ang salarin. At hindi ako ganun kahangal para ipagkalat ang sarili kong kahihiyan. O sige, sabihin na natin siya nga ang nag-upload nun sa internet. Paano naman kayo nagkaroon ng ganong video? Anong ginawa mo sa inaanak ko at napapayag mo siya? One night stand lang yun. At hindi ko pinilit si Jorico. Pareho namin kagustuhan yun. Sinungaling! Bakit naman papatol si Jorico sa isang matronang katulad mo? Malamang tinakot mo siya at pinagbantaan. Nagkakamali ka. Yun talaga ang totoo. Pareho namin ginusto yon. Bakit ba ayaw? Tama na! Ayoko na marinig pa ang mga kasinungalingan mo. Ay. Ang laki pa naman ng respeto ko sa'yo. Hindi ko akalain may itinatago ko palang baho. Baboy ka! Baboy ka, Direk. Ay. Kaya gumuhong lahat ang... Rodrigo, anong nangyayari sa'yo? Hindi ako... Ha? Ay! Rodrigo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Alam mo na ba? Ang alin? Ang video scandal ni Jorico? Grabe. Hindi ko talaga lubos maisip na magagawa niya yun. Hindi talaga magagawa ni Jorico yun. Napilitan lang siguro siya dahil ginigipit siya ni Direk. At alam mo rin bang patay na rin ang ninong niya? Oo nga eh. Ano, kumusta na kaya siya? Malamang, alam na rin niya ang iskandalo kinasangkutan niya. Kakausapin ko siya. Aalamin ko ang kalagayan niya. Sasamahan na kita. Ako na lang muna. Ha? I-update na lang kita kung anong lagay niya. O sige, bantayan mo siyang mabuti. At baka kung ano pang maisipan niyang gawin.
mabaliw. Pakiramdam ko, unti-unti ako natutunaw sa labis na kahihiyan. At hindi ko rin magawang dalawin si Ninong sa burol niya. Don't worry. Maiintindihan ka naman siguro ng ninong mo. Hindi ka pa dapat makita sa publiko sa mga sandaling ito. Kasalanan ko ito. Ang scandal video na yun ang naging dahilan ng pagkamatay ni Ninong. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Napakalaki ng ginawa ko skandalo at kahihiyan. Hindi pa kasalanan yun. How I wish ako na lang ang namatay. Huwag ka naman magsalita na ganyan, pare. At huwag ka mag-alala. Malalagpasan mo ang lahat ng ito. Ewan ko, Alvin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang malaking skandalong ito. At marahil, ito na ang umpisa ng aking pagbagsak. Evelyn? Ayoko pong panoorin, Inay. Dahil hindi ko yung kaya sikmurain. Ano bang nag-udyok sa kanya? At nagawa niya yun? Huwag na po tayong magtanong, Nay. At huwag po muna natin husgahan si Jorico. Dahil hindi naman natin alam ang buong pangyayari. Dalangin na lang po natin na sana malagpasan ni Jorico ang lahat ng ito. Ay, ano pa nga bang magagawa natin? Kundi ang manalangin. O ikaw, hindi mo ba siya pupuntahan at damayan? Gusto ko nga po siyang puntahan. Pero hihintayin ko pa po yung go signal ni Alvin. Naroon po siya ngayong kina Jorico. Ayan. Baka si Alvin din tumatawag. Si Alvin nga po. Hello, Alvin. Kumusta na si Jorico? Ayun, tinatulog ko na muna. 2 araw na kasi siyang puyat. Ganun ba? Naaawa na talaga ako sa kanya. Pwede na ba akong pumunta dyan? Pwede na siguro. Pumunta ka na rito. Sige, hintayin mo ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Jorico, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Wala akong ganang kumain. Jorico, kailangan mong kumain dahil kailangan mo ng lakas. Under stress ka pa naman. Baka kung mapano ka pa niyan. Naiiya ako sa iyo, Evelyn. Pagkatapos ng ginawa kong pagmaltrato sa iyo, narito ka pa rin para damayan ako. Sorry sa lahat ng masasakit na salitang sinabi ko. Kalimutan na natin yun. Ang importante, makarecover ka. Ewan ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Parang ayoko nang lumabas ng bahay. Naiintindihan ka namin. Kahit naman siguro ako nasa kalagayan mo, mas gugustuhin ko pang manatili na lamang dito sa bahay. Pero huwag kang mag-alala. Sasamahan ka namin. Hindi ka namin iiwan dito. Salamat, ha. Siguro kung wala kayo rito, baka napaliw na ako. Hindi ko talaga alam kung paano ko haharapin ang malaking kahiyang sinapit ko. Huwag kang mag-alala. Malalagpasan mo rin ang lahat ng ito. Sige na, kumain ka na. Wala talaga akong gana eh. Mamaya na lang. O sige, ipagluluto na lang kita ng paborito mo, yung sinigang na hipon. Paano kung magreklamo si Jorico at kasuhan niya ako? Malamang na makulong ako. Hindi naman siguro niya yun gagawin.
Dahil sa mga sandaling ito, malamang nagtatago rin siyang katulad ko. Kung ako nga hindi ko alam kung paano haharapin ang mga kaibigan ko dahil sa kahihiyan. Kaya malamang ganun din siya. Pero mabuti na rin nang nakasisiguro. Kailangang lumayo muna ako. Bahala na kung saan ako makarating. Evelyn, paano na to? Hanggang kailan tayo mag-i-stay dito? Hanggat hindi nagiging normal ang sitwasyon, hindi natin pwede iwas si Joricho. Kailangan bantayan natin siya mabuti. Tama ka. May suicidal tendency pa naman siya. Baka kung ano pang maisipan niyang gawin. May isa pa tayong problema eh. Baka dumugin tayo dito ng media. Sikat na celebrity kasi si Joricho eh. Oo. Marami na raw nagtangkang kausapin at interviewin siya pero wala siyang pinapasok. Kaya nga, inabisuhan ko na yung gwardiya na huwag magpapapasok ng media. Dapat lang. Dahil sa ganitong pagkakataon, kailangan ni Joricho ng privacy. Sandali lang ha. Sisilipin ko lang kung tulog na siya. Sige. Joricho. Oh, Diyos ko. Joricho, anong ginawa mo? Evelyn! Halika rito! Tulungan mo ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Evelyn, halika rito! Tulungan mo ako! Bakit? Ano nangyari kay Joricho? Siya, walang malay. Hindi na siya magising. Joricho, gumising ka! Hoy! Gising, Joricho! Ayun ako pa sa ginigising pero ayaw niya talaga. Teka! Ano yung maliit na bote sa sahig? Bote ng sleeping pills ito Oo nga. Kung ganun, uminom si Joricho ng sleeping pills, nagtangka siyang magpakabatay. Dali na natin siya sa ospital! Dali! Mabuti na lang at naagapan natin siya. Kung hindi, baka tuluyan na siya napahamak. Ang buong akala ko pa naman okay na siya. Yun pala, mayroon siyang hindi magandang binabalak. May trauma kasi siya eh. At hindi niya nakayanan yung pressure. Kaya naisipan niyang tapusin ang kanyang buhay. Nalingat kasi tayo eh. Dapat pala, binantayan natin siyang mabuti. Oo nga eh. Kailangan talaga niya ng special attention. Tama ka. Kaya tututukan natin siyang mabuti. Kumusta na si Joricho, Evelyn? Nasa ligtas na po siyang kalagayan, Nay. Pero kailangan pa siyang makonfine ng ilang araw. Kakaawa naman. Masyado kasing mabigat yung dinadala niyang problema. Kaya hindi niya nakayanan. Kung po pwede nga lang po, Inay. Ako na lang ako nang dinadala niyang problema. Apektado ka talaga sa nangyayari kay Joricho. Opo, Nay. Mahal na mahal ko po siya. Mahal mo pa rin siya? Sa kabila ng iskandalong kinasangkutan niya? Opo, Inay. Mahal ko po talaga si Joricho sa kabila ng lahat. Sa katunayan, lalo ko siyang mamahalin dahil mas higit niya akong kailangan sa pagtulong
pagkakataong ito. Sikat talaga tong si Jorico. Siya na naman ang laman ng headline ng mga newspaper. Pati sa radyo TV, siya pa rin ang laman ng mga balita. Sinuswerte pa rin siya dahil hindi siya natuluyan. Sorry ka na lang, Jorico. Pareho lang tayong naging biktima ni Derek. Tinarantado niya tayong dalawa. Sa pag-resba ko, pati ikaw nadamay. Ay, naku, Jorico, my dear. May namalas ka. Kasi ba naman, si Derek bang pinatulan mo? Pero kung sa akin ka pumatol, hindi mo mararanasan ang malaking kahihiyan na sinapit mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sana hinayaan niyo na lang akong mamatay. Sana tapos na ang aking paghihirap. Pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi pa ito ang katapusan ng mundo. Kaya hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Wala na, Alvin. Gumuho ng lahat ang mga pangarap ko. At sirang-sira na ang buhay ko. My life is beyond repair. Huwag mo sabihin yan, Jorico. Hanggat nabubuhay ka, at hanggat may mga taong patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo, ay lagi rin buhay ang iyong pag-asa. Lumaban ka. Oh. Lumaban ka, Jorico. Huwag kang susuko. Oo, Jorico. Huwag kang susuko. At huwag kang mag-alala. Dahil tutulungan ka namin na mabigyan ng hustisya ang iskandalong ginawa nila. Ako may kagagawa ng iskandalong yun. Kaming dalawa ni Derek. Pero sila pa rin ang nagbilad sa'yo sa gitna ng kahihiyan. Kaya kailangan managot sila. Tama. Mananagot ang sino mang salarin na tutulungan ka namin. Narito lang kami. Hinding-hindi ka namin iiwan. Maraming salamat sa inyo. Dahil tanging kayong dalawa lamang ang nagpapalakas ng loob ko. Sige, sisikapin ko't susubukan kong magpakatatag. Huwag mong subukan. Gawin mo, Jorico. Dahil naniniwala kami na kayang-kaya mo yan. May awa ang Diyos. Mapagtatagumpayan mo rin ang pagsubok na ito. Ilang araw na rin ako nagkukulong sa bahay. At bakit ba ako magtatago? Gayong wala naman akong kasalanan. Pareho lang kami ni Jorico na nabilad sa kahihiyan. Ay, kung tutuusin, ako pa nga dapat ang magreklamo. Teka, may naku pang nahahalatang may sumusunod sa akin. Nakatutok sila sa likuran ko. Bibilisan ko pa pagdadrive. Bumilis din ang takbo nila. Sinusundan nga nila ako. Pero bakit ba ako matatakot? Wala akong dapat takasan dahil wala akong kasalanan. Hindi ko dapat takbuhan ang problemang ito. Kaya haharapin ko ito ng buong tapang.
bagong balita ngayon? Sana iba naman. Kakaumay na si Jorico eh. Oh, abo. Si Direk naman ang nasa headline. Oh, ay nahuli na pala siya. Delikadong lagay ko nito. Malamang ako na susunod nila. Kailangan magtakas ako. Ayan. Oh. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Kapulis kami. May dala kaming warrant of arrest laban sa'yo. Teka. Paano kung magkakaroon ng warrant of arrest? Bakit? Sinong complainant? Lumantad na ba si Jorico? Si Direk ang nagsampa ng kaso laban sa'yo. Ano? At narito kami para arrestuin ka. Sige, pusasan nyo na yan. Ay, Hindi ako sasama sa inyo! Iwan niyo ako! Iwan niyo ako! Sumunod ka na lang. Sige, kumain ka pa, Jorico. Konti na lang, oh. Ayoko na, busog na ako. Konti na lang laman ng pinggan mo, kaya ubusin mo na. Kayong dalawa talaga. Mukhang mabubundat ako sa ginagawa niyo sa akin eh. 1 linggo pa lang ang nakalilipas simula nang lumabas ako ng ospital. Ang laki na nang itinaba ako. Ayaw mo nun? Nagiging malakas at malusog ang pangangatawan mo? Oo nga, pero ayoko naman magkaroon ng bilbil. Basta ang importante, maging malakas ka. Dahil maraming nakikisimpatya sa'yo. May mga nag-volunteer na abogado para tulungan na ipaglaban ang karapatan mo. Kala mo? Oo nga. At may good news ako sa'yo. Ha? Nadakip na sina Direk at Monica. Paano nasangkot si Monica? Eh, siya kasi ang nag-upload sa internet ng skandal ninyo. Ninakaw niya ang cellphone ni Direk dahil may atraso si Direk kay Monica. Kaya kailangan gumawa tayo ng kaukulang hakbang. Baka maabswelto sila kung hindi tayo magsasampa ng reklamo laban sa kanila. Kailangan pa ba natin gawin yun? Pwede naman sigurong pabayaan na lang natin sila. Willing naman akong patawarin sila sa ginawa nila sa akin. Alam mo, hindi namin sinasabing wag mo silang patawarin. Oo, hindi ka dapat magkimkim ng galit dyan sa puso mo. Pero, kailangan pa rin nilang panagutan ang nagawa nilang kasalanan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Eh, salamat naman. Nahuli na rin ang mga salarin. Wala pa po tayong kasiguruhan kung makakalaboso nga sila. Pero, bahala na sa kanilang batas. O ano ngayon ang binabalak mo? Muli ko pong susuyuin si Jorico. Gagawin ko ang lahat para magkabalikan kami. Kung talagang sa kanya ka maligaya, hindi kita pipigilan. At sana nga, magkaayos na kayo sa lalong madaling panahon. Narito ako ngayon sa harap ng inyong puntod. Humihingi po ako ng kapatawaran dahil naging marupok ako. Nalango sa katanyagan kaya nabilid ako sa kahihiyan. Patawarin po ninyo ako dahil hindi ko sinunod ang inyong mga pangaral. At sa halip, naging matigas ang ulo ko na naging ugat pa ng inyong paglisan sa mundong ito. Maraming salamat, Ninong, dahil itinuring ninyo akong anak. Kayong kumupkup sa akin nang maulila ako sa magulang. Salamat po sa inyong paggaling at pagmamahal.
Hindi ko po kayo makakalimutan. At huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa akin ng Diyos. Ayusin ko na po ang buhay ko. At sisikapin kong mabuhay ng simple at marangal. Evelyn, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng suporta na ginawa mo sa akin. Dahil mahal na mahal kita, Jorico. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ko. Pwede pa naman tayo mag-umpisang muli. Hindi na akong dating Jorico na minahal mo noon. Marumi na ako dahil nadungisan ang aking dangal. Hindi. Para sa akin, walang nabago sa'yo. Naroon pa rin ang dati kong respeto sa'yo. Mahal na mahal kita. Pero hindi naman kita pipilitin kung wala ka na talagang pagtingin sa akin. Mahal pa rin naman kita. Pero hindi na ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Hindi, Jorico. Hindi pa tapos ang ating pag-ibig. Pwede pa nating dugtungan ang naudot nating pagmamahalan. Pwede pa tayong mag-umpisang muli. Sige. Alang-alang sa ating pag-ibig, sisikapin kong maging matatag. At hindi ko nang muling tatahakin ng maling landas. Bumagsak ako dahil sa aking pagiging arrogante at mapagmataas. Salamat dahil lagi kang nariyan. Kaya sisikapin kong tumayo at muling mangarap. Tama ka. Hindi ako dapat mawala ng pag-asa dahil may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapudutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, huwag mong pangaraping humalik ang langit sa lupa. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghalay sina Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Maynard Nandicho Jr., Lionel Benjamin, at si Phil Cruz sa papel na Jorico. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.